Ampalaya ang pag-uusapan natin. Kambyo po tayo mga kapatid. Ampalaya. Minsan gulay, minsan naman ay mangingibig na nakatikim ng kabiguan. Ang ampalaya daw ay hindi naman ipinanganak na mapait. Kailangan lang daw nitong maglasa ng ganyan para hindi maging katakam-takam. Kailangan maging mapakla, maging hindi kaaya-aya para hindi piliin at pitasin. Sa ngalan ito ng kaligtasan, para siya ay mabuhay lamang. Mga kapatid, gaya din po ng ampalaya na tumutubo sa gumagapang na baging, matatag ang kapit nito sa paninindigan. Hindi bumibitiw at isinusuka ang lahat ng tamis na natural na taglay at lahat ng tamis na maaring dumating sa kanya. Mga kapatid, ganyan din po makikilala natin ngayong Huwebes na si Jea. Matapos makaranas ng matinding kabiguan sa pag-ibig, natuto na lang ang dalaga na ang lalaki ay kainisan. Umabot lang sa punto na ang tingin sa lahat ng mga lalaki ay puro manloloko. At alam natin lahat na hindi yan totoo. Yung iba ay nagtatrabaho lang sa radyo. Pero tama ba na dahil lamang sa sugat na minsang naranasan, ay isasarado mo na ang sarili sa lahat ng maaring dumating na kaligayahan? Simulan na natin sa ikalawang araw ng bagong taon dito sa Sana Lord ang isang kwentong matamis sa pandinig, hinog sa galit at pag-ibig, at katakam-takam sa panlasa. Matapos ang makasalanang salo-salo sa mga nakaraang pista, mga kapatid, ito naman ang kagatin para ikaw ay sumigla. Ang kwentong sinulat ni Toti Sandoval na pinamagatang Binibining Ampalaya. Malapit na mag-uwian, Jaya. Ihatid na kita. Ay naku, Warren, ang kulit mo talaga. Ganun lang talagang taong nagmamahal, kaya lagi kitang kukulitin. Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Ilang beses na nga kitang binasted pero ayaw mong huminto. Idol ko kasi si Thomas Edison. Ano namang koneksyon ni Thomas Edison sa kakulitan mo? Matyaga kasi siya, hindi siya sumusuko. 99 na beses siyang nabigo sa kanyang imbensyon, pero nagtagumpay naman siya sa ika-100 beses niyang pagtatangka. Ah, ganon. Gusto mo siyang gayahin? Ganun nga. Kaya okay lang kahit mabasted ako ng 99 na beses. Kung sasagutin mo naman ako ng pang-100, eh di wow! Ay, iba rin siya. Ibang klase ka talaga, no? Oo naman. Kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Dahil ang umaayaw ay di nagwawagi. At ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang kaso nga, ayoko sa'yo. Mahirap bang intindihin yon? Hindi naman kita pinipilit na mahalin mo ako. Pero hindi ako mapipigilang mahalin ka. Willing naman ako maghintay. O di sige, bahala ka maghintay sa wala. Okay lang, basta ihahatid kita mamaya. Huwag na dahil meron pa akong pupuntahan. Problema ba yun? E di sasamahan kita. Hindi mo nga alam kung saan ako pupunta eh. Wala akong pakialam. Basta sasamahan kita kahit saan. Paano kung sabihin kong sa impyerno ako pupunta? Sasamahan mo pa rin ba ako? Kahit pa siguro sa impyerno. Basta't ikaw ang kasama ko eh. Para na rin akong nasa langit. Pero kahit siguro sa langit tayo mapunta, kung ikaw yung kasama ko, para na rin ako nasa impyerno. Grabe ka talaga, Cheya. Ang harsh mo sa akin. Pero okay lang. Dahil lahat kaya kong tiisin, alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. Ano pa bang problema mo kay Warren? Mabait, masipag, walang bisyo, at higit sa lahat loyal. Kaya napakaswerte mo kapag siyang naging jowa mo. Ay nako, ganyan na ganyan din yung ex ko. Sa umpisa lang magaling pero lumabas din yung tunay na kulay sa bandang huli. Akala mo kung sinong Santo Niño, demonyo rin pala. Magkaiba naman sila na ex mo, kaya wag mo silang ipagkumpara. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Mga lahi sila ni Judas, mga traidor at manloloko. Ganyan ka ba talaga ka-bitter, ha? Hindi ko pa rin ba nakaka-move on hanggang ngayon? Matagal ko nang kinalimutan yung walang yakong ex, kaya naka-move on na ako. Pero bakit bitter ka pa rin hanggang ngayon?
Kasing pait ka ng ampalaya. Hindi naman sa ganon. Mainit lang yung ulo ko dahil nabubuwisit ako. Lalong-lalo na kapag naaalala ko yung kataksilan ng ex ko. Nagpapatunay lang yan na hindi ka pa rin nakaka-move on dahil apektado ka pa rin ng iyong masaklap na nakaraan. Tanghali na, nakatunganga ka pa rin dyan. Late ka na sa trabaho mo. Wala na po akong trabaho, Nay. Aba, bakit? Ano bang nangyari? Nag-resign na po ako, Nay. Ano? Nag-resign ka? Bakit? Ano bang problema? May nakaaway po kasi akong office mate. Kaya kailangan ko po mag-resign para makaiwas sa gulo. At ano namang pinag-awayan nyo? Huwag niyo na pong alamin. Basta, maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Hindi ganon kadali ang maghanap ng trabaho. May kaibigan po ako. Meron daw po hiring sa kanilang kumpanya kaya mag-a-apply ako ron. Alvin, anak. Sana naman ay magpakatino ka. Kilala ninyo ako, Nay. At alam ninyong matino ako. Yung kasama ko po sa trabaho ang hindi matino kaya hindi ko kasundo. Kung ganon, edi sana siya nag-resign at hindi ikaw. Naku, hindi po niya magagawa yun dahil office mate din namin ang kanyang girlfriend. Siyempre, ayaw nilang sila ay magkakahiwalay. Eh ikaw, wala ka bang girlfriend doon? Kung may girlfriend po ako, di sana. Naipakilala ko na sa inyo. Yan ang nga isa pang kinababahala ko eh. 30 anyos ka na pero wala ka pa ring nobya. Eh baka tumandang binata ka na niyan? Di naman po siguro. Baka talaga lang hindi pa dumarating ang babaeng tinakda ng Diyos para sa akin. May good news ako sa'yo, Jaya. Talaga? Ano yun? Mag-a-apply sa kumpanya natin yung dati kong classmate. Gwapo siya. Nako po, mukhang alam ko na yung sunod mong sasabihin. I'm sorry, Sally, pero fake news para sa akin yung balita mo. Dahil manloloko rin ang tingin mo sa kanya kahit hindi mo pa siya nakikita? True! Lalo na kung gwapo. Kung yun ngang mga pangit, magaling manloko, edi lalo na yung mga gwapo, no? Kilala ko siya, Jaya. Mabait yun at gentleman. At higit sa lahat, matinong lalaki siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, front lang ng mga lalaki yung pagiging mabait at matino. Siyempre, kailangan nilang magsuot ng maskara para hindi makita ang tunay nilang itsura. Huwag ka nga muna magsalita ng patapos. Dahil hindi lang ang panloob na itsura niya maganda. Gaya ng sinabi ko, gwapo siya. Tall, dark, and handsome. So what? Wala akong pakialam. Eh di ba yun naman ang ideal man mo? Tall, dark, and handsome. Yung ala Richard Gutierrez ang dating. Ay, nako, Sally, kahit sino pa siya at kahit gaano siya kagwapo, hindi pa rin ako interesado sa kanya. O edi tingnan natin. Ewan ko lang kung hindi malaglag ang panty mo kapag nagtamang paningin nyo. Na-forward ko na sa HR department ang resume mo at malamang na-hire ka na sa amin. Bale, formality na lang yung interview mo sa Monday. Salamat ha. Napakalaki na naitulong mo sa akin. Naku, wala yun. Kahit naman paano naging kaibigan kita nung high school pa tayo, di ba? Ah, siya nga pala. May girlfriend ka na ba? Wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Gusto ko muna maging stable dahil mas importante yun. Very good. May re-recommenda ako sa'yo. Maya-maya lang darating na siya. Teka, ano to? Setup? Huwag ka mag-alala. Wala rin siyang alam. Kaya isipin mo na lang, isa tong blind date. Ano? Sana sinabi mo kaagad sa akin para nakapaghanda naman ako. Yun nga maganda eh. Merong thrill at suspense. Ano ba naman pakulutong naisip mo? Bigla tuloy akong kinabahan. Kunwari ka pa. Halatang halata na ma-excited ka oh. Curious lang ako. Eh, sino ba yung papakilala mo sa akin? Jay yung pangalan niya. Best friend ko siya at alam kong magugustuhan mo siya. Siya na ba? Ayun oh. Makakaway na siya sa'yo. Oo, siya na nga. Maganda. Wala sa pul ni Cupido ang puso ko. Ay, naku, mabuti naman at dumating ka na, Jaya. O sige, maupo ka na dyan sa tabi ni Alvin. Naka-reserve talaga yan para sa'yo. Anong ibig sabihin nito, Sally? Bahala na kayong dalawa kung anong ibig sabihin nito para sa inyo. Siya nga pala, Alvin. Siya yung office mate ko at BFF na si Jaya. Jaya, siya yung sinasabi kong magiging bagong office mate natin, si Alvin. O ano? Magtitinginan na lang ba kayong dalawa? Wala ba kayong sasabihin kahit ano sa isa't isa?
Wala akong alam dito, Alvin. Hindi ko kasi alam kung anong gustong palabasin itong walanjo kong BFF. Wala rin naman ako alam, Jeya. Bigla nga rin ako eh. At least, may alam na kayo ngayon. Kaya bahala na kayo kung anong gusto nyong mangyari. O, paano? Aalis na ako dahil istorbo lang ako. Teka, sandali. Huwag mo kaming iwan. Don't worry, my dear friend. Safe na safe ka kay Alvin. Kaya good luck na lang sa inyong first date. Mukhang naisaan tayo ng kaibigan mo ah. Wala ka ba talagang alam? Naku, wala. Basta ang sabi niya ay magkita kami rito para i-update ako sa aking application sa inyong kumpanya. Ikaw, ano ba ang sabi niya sa'yo? Meron daw siyang bibilhin dito sa mall at gusto niyang samahan ko siya. Yun pala gusto niya tayong iset up. Paano yan? Ano yung gagawin natin? Bakit akong tinatanong mo? Ikaw ang lalaki, di ba? Ay, pasensya ka na. Nabigla kasi ako kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pareho lang tayong walang alam at hindi naman natin ito ginusto. Kaya mas mabuti pa siguro kung umuwi na lang tayo. Bakit? Di ka ba kampante sa akin? Paano ako magiging kampante? Ngayon lang tayo nakita at hindi ako basta-basta nang titiwala sa isang taong hindi ko kilala. Pagkasuplada rin pala ang babaeng to. Sayang, ang ganda pa naman. Anak ng tokwa naman kumakatingin ng kolokoy na to. Seryosong seryoso. Okay lang, Jeya. Naintindihan naman kita. Pero natutuwa pa rin ako dahil nagkita tayo. Oh my gosh! Pamatay ang ngiti niya. Ang cute ng dimples niya. Hindi ako dapat magpahalat ang na-attract ako sa kanya. Wow! Lalo ka palang gumaganda kapag nakangiti. Yun nga lang, bakit bigla ka naging seryoso? Paano naman kasi binobola mo ko? Hindi na uubra sa akin ang ganyang style na bulok. Hindi ako nagsisinungaling ano. Kapag sinabi kong maganda ka, totoo yun. Kahit tanong mo pa sa salamin. Ilang beses ko nang narinig ang linya niyan. Ganyan-ganyan talagang litanya ng mga lalaking manloloko. Pinaparatangan mo ba ako manloloko? Ikaw na mismo ang nagsabing hindi mo ako kilala, kaya sana naman ay huwag ka maging judgmental. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabagong tingin ko sa'yo. Pare-pareho lang naman luloko ang lahat ng lalaki sa buong mundo. Mukhang hindi maganda yung pinakita kong ugali kay Alvin. Masyado yata ako naging masungit. Pero okay lang. Mabuti na yung ma-turn off siya sa akin kaysa naman ma-turn on ako sa kanya. Pero bakit ganon? Hindi siya mawala sa isip ko. Nangangahulugan bang may gusto ako sa kanya? Wag, Jeya. Huwag kang bibigay dahil ikaw din yung kawawa balang araw. Malalim na ang gabi ah. Bakit hindi ka pa rin natutulog? Hindi pa po ako inaantok, Papa. Ano bang gumugulo sa isip mo? May problema ka ba? Wala po, Papa. Okay lang po ako. Siya nga pala. 1 linggo ko nang hindi nakikita si Warren. Nag-away ba kayo? Ay, naku. Nabubuisit na po ako sa kakulitan niya kaya hindi na ako nagpapahatid sa kanya. Alam mo, nababaitan ako sa kanya. At mukha namang matinong lalaki siya. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi mo siya magustuhan. Ganyan-ganyan din po ang sinabi ninyo sa aking ex. Pero nasa na po ngayon ang Judas na yon? Nagpapakaligaya sa babae niya. Pero magkaiba naman siguro si Warren at ang ex mo. Pareho lang po kayo ni Sally. Yan din kasi yung sinasabi niya sa akin. Dahil mali ang pananaw mo sa buhay. Kaya siguradong magiging matandang dalaga ka kung hindi mo babaguhin yung mindset mo. Jeya, kumusta ang date nyo kahapon? Nag-enjoy ba kayo ni Alvin? Forget about it. Walang kwenta. Oh, bakit naman? Ano ba nangyari? Walang nangyari. Pero bakit nga? Ano ang problema? Pagkaalis mo, nag-usap lang kami saglit tapos uwian na. Ano? Ganun lang? Ibig mong sabihin hindi kayo interesado sa isa't isa? Noon pa man sinabi ko na sa'yo, hindi ako magiging interesado sa kahit na kanino. Walang dating sa'yo ang gandang lalaki ni Alvin? Akala ko pa naman tall, dark and handsome ang ideal man mo. Noon yon, hindi na ngayon. Dahil wala akong tiwala sa kahit sinong lalaki, kahit siya pa ang pinakagwapong nilalang sa ibabaw ng mundo. Grabe ka naman, Jeya. Masyado ka namang exaggerated.
Hindi ka na nakakatuwa ah. Bakit naman kasi ang kulit mo? Huwag mo na nga akong pakialaman. Mind your own business. Gusto lang naman kita maging masaya. Masama ba yun? Okay, maganda naman yung intention at na-appreciate ko yon. Kaso yung pamamaraan mo, hindi maganda. Ano bang mali sa paraan ko? Ang alam ko kasing makakapagpasaya sa isang tao ay pag-ibig. Hindi na ako naniniwala sa lintik na pag-ibig na yan. Isa lang yung malaking kalokohan. Oh my God, Jeya! Hanggang kailan? Hanggang kailan ka magiging ang palaya queen? May bago na pala tayong accountant. Oo, ako nagrekomenda sa kanya. Classmate ko siya nung high school. Tuwapo siya. Artistahin ang dating. Kaya nga gusto ko siyang ireto kay Jeya eh. Ano? Grabe ka, Sally. Akala ko pa naman boto ka sa akin para sa kaibigan mo. Oo, gusto kita para kay Jeya. Pero ano magagawa ko kung ayaw niya sa'yo? Ayoko naman maging single siya for life, no? Kaya tutulungan ko siya magka-boyfriend. Kung ibubugaw mo si Jeya sa ibang lalaki, paano naman ako? Ako, pasensya na, Warren. Natulungan na kita pero wala eh. Sablay ka. Kaya ibang lalaki naman ang tutulungan ko. Natapos ang buong maghapon ng first day ko sa opisina pero hindi man lang kami nagkausap ni Jeya. Gusto ko siyang lapitan at kausapin pero naiilang ako. Pakiramdam ko kasi ang iisnabin lang niya ako. Tapos mukha rin siyang mataray. Pero napansin ko naman pasulyap-sulyap siya sa akin. Tapos iniirapan niya ako kapag niningitian ko siya. Pero may kutob akong kunwari lang pinapakita niyang kasungitan. Di bale, susubukan ko siyang lapitan at kausapin bukas. Bahala na si Batman. Oo, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Okay ka lang ba? Opo, Nay. Ayos lang po ako. Kumusta naman ang unang araw mo sa bago mong trabaho? Ayos lang din naman po. Sana naman magtagal ka na dyan. Baka naman isang araw mabalitaan kong nag-resign ka na naman. Naku, hindi po, Nay. Sa tingin ko naman po ay wala na ako magiging problema sa bago kong trabaho. Good morning, Jeya. Good morning. Ang lakas ng backer mo ah. Magka-office mate na tayo ngayon. Bakit? Ayaw mo ba maging office mate mo ko? May magagawa ba ako kung ikaw ang i-hire ng kumpanyang to? Siyempre, narito ka na kaya kailangan kitang pakitunguhan ng maayos. Kaya pala hinihirapan mo ko kahapon kapag niningitian kita. Pasensya ka na ha. Para kasi ngiti ni Judas ang nakikita ko eh. Magkaprangkahan nga tayo. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako hindi maganda? Ano ba sa palagay mo? Wala. Yun naman pala eh, di wala. Pero bakit ganun? Parang ang sungit mo nung una tayo magkita. Paano mo nasabi yan? Sinungitan ba kita? Hindi naman ah. Parang kasi ang taray ng dating mo. Baka yun lang yung first impression mo. Sinabihan mo pa nga akong judgmental pero ganun ka rin pala. Okay. I'm sorry kung may nasabi ako hindi maganda. Kaya sana naman okay na tayo ngayon. Anong ibig mong sabihin okay na tayo? Abaha at may pa-ehem-ehem ka pa riyan. Tapos nakakaasar yung ngiti mo. Siyempre, masaya lang ako sa aking nakikita kaya napapangiti ako. Kasing tamis ang ngiti ng mga puso ninyo. Ano bang pinagsasasabi mo? Pwede ba, Jeya? Halatang halata ka naman eh. Matagal lang tapos ang chapter 1 kaya huwag kang matakot na harapin ang chapter 2 ng love life mo. O ano? Ba't natigilan kayo? Tama ba ako? Nakangiti ang puso nyo sa mga sandaling to? Oy, hindi ah. Kaya tigilan mo na yung pang-aasar mo. O ikaw, Alvin, magkakaila ka pa rin ba? Oo, aminin ko. Nakangiti ang puso ko. Di kasi ako sinungaling. Sinasabi mo bang sinungaling ako? May sinabi ba ako? Wala naman Parang kasi yun yung tinutumbok ng pananalita mo eh. Yun naman talaga ang totoo, Jeya.
Kung naging si Pinocchio ka lang, malamang ay 1 metro na haba ng iyong yulong. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Diyan na nga kayo. Marami pa akong gagawing trabaho. Kita mo na? Bigla siyang umiwas. Pistado na kasi. Ha? Bistado saan? Ano ka ba, Alvin? Wala ka bang pakiramdam? May gusto sa'yo si Jeya. Don't tell me, wala kang nahalata. Sa totoo lang, ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa akin tapos biglang iiwas kapag napapansin ko siya. O kaya nga, diba kung permado, may gusto siya sa'yo kaya ligawan mo na. Baka isipin na masyado akong presko. Tinarayan nga niya ako nung una kaming nagkikita. Naku, kunwari lang yun. Siyempre magpapakipot muna siya. Pero very obvious sa mga kinikilos niya. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hindi lang kita ilalakad, kundi tatakbo pa kita. Ihahatid na kita, Jeya. Mangungulit ka na naman ba? Namimiss ko na kasi yung paghatid ko sa iyo eh. 2 linggo ko na kasing hindi ginagawa. Yun na nga eh. 2 linggo ng tahimik ang buhay ko, kaya wag mo na ulit guguluhin. Sige na, pagbigyan mo na ako. Kahit ngayon lang. Bakit ba ang kulit mo? Ilang beses mo nang tinatanong sa akin yan. Kaya nga, tantanan mo na ako dahil nag-aaksaya ka lang ng effort at panahon. Siya nga naman, Warren. Huwag mo siyang pipilitin sa ayaw niyang gawin. Bakit pa nakingialam ka? Bago ka lang dito, kaya huwag kang epal. Hindi naman porket bago lang ako rito, ay mananahimik na ako. Pero ano nga pakialam mo? Girlfriend mo ba si Jeya? Gusto ko lang siya ipagtanggol dahil special siya sa akin. Ah, ganun? Gusto mo magpa-impress? Halika, doon tayo sa labas. Magbasagan tayo ng muka. Ay, teka. Sandali lang, wag nga kayong mag-away. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo, Jeya. Kaya huwag kang magpapadala sa buladas ng unggoy na to. Bakit hindi na lang tayo sabay na humarap sa salamin para makita natin kung sino sa atin dalawa mukhang unggoy? Puro ka naman satsat. Sabi ko naman sa'yo, magsuntukan na lang tayo. Hoy, ano ba? Diyos ko, tama na nga yan. Para kayong mga bata. Sige, Alvin, ihatid mo na si Jeya. At ikaw naman, Warren, tantanan mo na yung kaibigan ko Hindi isa ang babae sa mundo. Daya mo, Sally. Ang fair mo. Mukha kang may kinikilingan. Siyempre, doon ako kung saan magiging masaya ang BFF ko, no? Salamat ha. Dahil pumayag ka, ihatid kita. Huwag kang masyadong kampante. Pinagbigyan lang kita dahil gusto kong makaiwas kay Warren. Wala na akong pakialam kung ano pa ang yung dahilan. Basta, masaya ako sa mga sandaling ito dahil magkasama tayo. OMG, paano ko ba itatago yung nararamdaman kong kilig? Anak ng toko naman parang gusto ko nang bumigay. Oh, bakit natahimik ka? May nasabi ba ako hindi maganda? Pasensya ka na ha. Gusto ko lang maging honest sa'yo. Sa totoo lang, attracted na ako sa'yo sa una pa lang. Ganda mo kasi. Nambola ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi na uubra sa akin ang ganyang style. Wala na akong magagawa kung hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Pero yun ang totoo. Hindi ka naman manhid kaya nararamdaman mo kung papakitang tao lang ako. Ganyan naman kayong mga lalaki para kayong pakwan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano mo nasabing parang pakwan ng mga lalaki? Kulay berde kasi ang balat ng pakwan, pero kulay pula naman ang laman. Oh, kaya nga. Ano connection yun sa pinag-uusapan natin? Ganito kasi yan. Ang mga lalaki sa umpisa, magaling. Puro green flag ang ipapakita. Pero habang tumatagal, lumalabas din ang tunay na kulay. Magiging red flag na. Tama ka. Maraming ang lalaking ganyan pero hindi ako kasama ron. Huwag mong lalahatin. Ewan ko pero ngayon palang tatapatin na kita. Wala akong tiwala sa'yo. Kung bibigyan mo ako ng chance, patutunayan ko mali ang iyong akala. Oh my God, parang gusto ko nang bumigay. Nakakatuloy yung mga titing niya. Hindi dapat na maging marupok ako dahil ako rin ang magiging kawawa sa bandang huli. Oh, natahimik ka na naman. Alam ko, pinag-iisipan mo ng mabuti kung papayag kang ligawan kita. Paano kung hindi ako pumayag? Anong gagawin mo?
O ano, kumusta na kayo ni Alvin? Please lang, Sally. Huwag mo nang gatungan yung nararamdaman ko, okay? Mabuti naman at inamin mo rin may nararamdaman ka para kay Alvin. Kaya nga, gusto ko nang pigilan ang sarili ko habang maaga pa. Ayoko na masaktan ulit. Kung wala kang tiwala kay Alvin, sana naman magtiwala ka sa akin. Best friend kita, Jeya, kaya may malasakit ako sa'yo. Sa palagay mo ba gagawa ako ng isang bagay na ikapapahamak mo? At paano ka nakakatiyak na hindi nga ako mapapahamak kung si Alvin ang magiging boyfriend ko? Walang bagay na tiyak dito sa mundo. Lahat naman tayo sumusugal, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Kaya nga ayoko nang sumugal. At least hindi ako matatalo. Huwag mong sabihin yan. Dahil sa ginagawa mo, parang sarili mo rin yung pinapahirapan mo eh. E di para ka rin natalo dahil hindi mo nagawang ipaglaban ang nararamdaman mo. Magandang gabi po. Ako po si Alvin, office mate ni Jeya. Magandang gabi rin sa'yo, iho. Ano bang sadya mo? May dala ka pang bulaklak. Nanliligaw ka ba sa aking anak? Ganun na nga po. At gusto ko rin po kayo makilala. Para naman makapagpaalam po ako sa inyo ng formal. Gusto ko yan, Alvin. Maganda ang ipinapakita mo. Halika, pumasok ka sa loob. Bakit niyo siya pinapasok? At anong gusto mo? Ipagtabuyan ko siya? Gusto ko nga ang ginagawa niya dahil formal siyang umakyat ng ligaw. Bihira na lang ang lalaking katulad niya. Kaya ayusin mo ang sarili mo at istimahin mo siya. Pakisabi na lang po sa kanyang masama ang pakiramdam ko, kaya sa ibang araw na lang siya bumalik. At gagawin mo pa akong sinungaling? Pero Papa... Basta. Manda ka at pakitunguhan mo siya na maayos. Bakit ka nagpunta rito? Siyempre, gusto kitang ligawan. Nasabi ko na naman sa'yo, di ba? Nag-message nga ako sa'yo kanina, di ba? Bakit pinayagan ba kita? Hindi nga ako nag-reply sa'yo. Pasensya ka na. May isa kasi akong salita. Kapag sinabi kong pupunta ako rito, gagawin ko yun eh. Pero hindi naman kita binigyan ng go signal. Kung ano mismo nagsabi, hindi ka nag-reply, di ba? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang ibig kong sabihin? Hindi ako nag-reply dahil hindi ako interesado. Bakit ba hindi mo bigyan ng chance ang sarili mo? Dahil ba natatakot kang muling masaktan? Correct! Buti naman alam mo. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Nakita mo naman. Nagawa kong magpaalam sa tatay mo. Kaya nga pinabilib mo ako dahil nagawa mong utuin yung tatay ko. Pero ibahin mo ko dahil kahit kailan, hindi ako magpapauto sa'yo. Bakit pa masyado kang nega? Positibong isipin mo para positibo rin ang mangyayari sa buhay mo. Ayoko nang umasa dahil madidismaya lang ako. Huwag mo kasi ibilanggo ang sarili mo sa isang sulok ng iyong masaklap na nakaraan. Matatapos din ang madilim na gabi at darating ang bago umaga. Kaya huwag mong hayaan lamunin ng takip silim ang iyong bukang liwayway. Uy, wow! Iba, may pagkamakata ka rin pala, no? Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Hindi ka makakamove on kung lagi mo nalang iniisip ang naranasan mong kabiguan. Past is past. Kaya kalimutan mo na yun. Huwag mo isama ang bukas sa libingan ng kahapon. Aba, ang tindi mo talaga. Kaya nga, magpakatapang ka. Huwag kang duwag. Di pa to ang katapusan ng mundo. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nararanasan kung paano mahulog sa dagat ng kabiguan. Hindi mo kasi alam kung paano malunod sa pangungulila at kalungkutan. Ba, matindi ka rin pala. Ang lalim ng hugot mo sa buhay. Oo, malalim ang hugot ko. Dahil malalim din ang aking pagkakabaon at hindi ko alam kung makakaahon pa nga ako. Huwag mo kasing suluhin ang mga pasanin sa iyong balikat. Hayaan mong tulungan kita. Tutulungan kitang limutin mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Hindi ka lang pala makata, singer ka rin. In fairness, ang ganda ng boses mo. At ang ganda rin ng ngiti mo. Ganun talaga, Jeya. Maganda ang ngiti ko dahil ikaw ang akin nakikita. Oh no, hindi ko na kaya to. Parang maiihina ako sa kilig. Oh, bakit ganyan ka kung makatitig sa akin?
May gusto kasi akong itanong sa'yo eh. Magician ka ba? Bakit? Kasi you changed my life in a moment. Talaga lang ha? Sana pala naka-off na lang ang ilaw. Bakit? Para tayong dalawa na lang mag-on. Pinapakilig mo talaga ako ah. Talaga? Kinikilig ka? How I wish na narito si Steve Harvey. Bakit? Para i-announce niya na ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Tama na, Alvin. Hindi na kaya ng powers ko. Parang gusto ko nang maglumpasay dahil sa sobrang kilig. Aba, ang ganda ng aura mo ah. Maganda rin po kasi yung gising ko. Ang sarap po kasi at ang himbing ng tulog ko. Mukhang maganda ang takbo ng usapan niyo ni Alvin. Kahit dun sa kwarto ko, rinig yung pagtatawanan niyo eh. Masaya po kasi siyang kausap, hindi boring. Ganun ba? Sana naman maging masaya at hindi boring ang love life mo. At sa tingin ko naman, hindi lang mga labi mo ang nakangiti. Pati na rin yung puso mo. Boto ako sa kanya. Kahit naman yata sino, boto kayo. Kasi nga, gusto kitang makitang masaya. At nasasabik na rin akong magkaroon ng apo. Ay naku Papa, wag muna kayong magbilang ng sisiw dahil wala pang itlog. Kaya nga bilisan mo para mangitlog ka na. O ano, kayo na ba? Of course not. Anong palagay mo sa akin? Easy to get? Kaso nga, very obvious na ang pinapakita mo sa kanya. Kaya alam na niya may gusto ko rin sa kanya. Eh, hindi ko na nga kasi kayang itago yung kilig ko. Pero okay lang, at least hindi ko na kailangan mag-pretend. Magpakatotoo ka na kasi. Totoo naman yung pinakita ko sa kanya. Hindi ko na kasi kayang magkunwari. Kaya nga, lubusin mo na. Huwag ka na magpakipot, sagutin mo na siya. Paano ko siya sasagutin? Wala pa naman siyang tinatanong. Okay, sige, sasabihin ko sa kanya magtanong na siya kung mahal mo ba siya. Pwede ba? Huwag ka nang mangialam. Kung tatanungin niya ako, ang gusto ko yung pusa at hindi dahil nasulsulan lang siya. Mukhang nagkakamabutihan na sina Alvin at Jeya. Oo, ganun na nga. Kaya huwag ka nang papasok sa eksena, no? Kilala mo ako, Sally. Hindi ako basta-basta sumusuko sa laban. Eh, anong gusto mong mangyari? Magmumukha ka lang kontrabida. Kontrabida naman talaga ang nagpapaganda sa storya, di ba? Subukan mong manood ng pelikula na puro bida at walang kontrabida. Siguradong boring ang makikita mo. Oo, sa pelikula maganda kung may kontrabida. Pero sa tunay na buhay, kontrabida ang sumisira sa isang magandang relasyon at samahan. Bakit? May relasyon na ba sila Alvin at Jeya? Huwag ka nang mainip dahil malapit na. Malayo pa yan, kaya hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Ibang klase rin yung fighting spirit mo, ah. Pero ako na nakikiusap sa'yo. Hayaan na lang natin sila. At kung talagang mahal mo si Jeya, hindi ka dapat ahadlang sa kung ano o kung sinong makakapagpaligaya sa kanya. Wala ka bang napapansin sa mga nakakasalubong nating naglalakad dito sa mall? Napapansing ano? Ang dami ko na nga nakita. Ewan ko lang kung nakita mo rin. Ano nga yun? Bakit hindi mo masabi? Yun, may nakita uli ako. Yung lalaki naka-t-shirt na puti. At yung babae naka-blusa na itim. Oo, kita ko. Sweet nila. Very sweet talaga. Ikaw ba naiinggit? Ba't naman ako maiinggit? Magkasama naman tayo. Oo nga. Pero hindi naman tayo sweet. Anong gusto mo? Umangkla ako sa braso mo. Pwede naman. Pero mas gusto ko mag-holding hands tayo. Pwede mo mahawakan ko yung kamay. Sige, ikaw ang bahala. Bakit bigla akong kinabahan? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Oh no, hinawakan na niya yung kamay ko. Lalong lumakas yung kaba ko. Parang may naghahabol ang daga sa dibdib ko. Bakit ang lamig ng kamay mo? Siyempre, ang lakas ng aircon dito sa loob ng mall.
In fairness lambot ng palad mo. Sarap hawakan. Sandali lang, may tanong lang ako Naglalakad tayong magka-holding hands. Mag-ano ba tayo? Tayo na ba? Pinasaya mo ako, Jeya. Masayang masaya ako dahil girlfriend na kita. Pareho lang tayo dahil masaya rin ako. Masaya ka pero bakit malungkot tayo itsura mo? Natatakot ako, Alvin Ha? Ano naman yung kinatatakot mo? Ewan ko, basta mangako ka sa akin hindi mo ako lolokohin At bakit ko naman gagawin yun? Basta mangako ka. Okay, sige. Nangangako ako. Ikaw lang ang aking mamahalin at hindi kita lolokohin. Talaga lang baka naman hanggang salita ka lang. Mahal kita, Jeya. Hindi ko magagawang saktan ka. Naku, ganyan-ganyan din yung sinabi ng ex ko Bakit palagi mo na lang akong kinukumpara sa kanya? Ano pa bang gusto mong gawin ko para mawala ang pagdududa mo? Wala ka ba talagang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang talaga may alis sa isip ko yung mga hindi magandang bagay na posibleng mangyari. Sabi ko naman sa'yo, think positive. Dahil kung ano ang lagi mong iniisip, ay yun talaga malamang na mangyayari sa'yo. Pasensya ka na kung ganito ako Siguro hindi pa rin talaga ako nakaka-move on. Okay. Naintindihan kita. At gagawin ko ang lahat para mapawi yung lahat ng pagdududa at pangamba sa iyong puso at isipan. Mano po, Inay? Kaawaan ka ng Diyos. O sino yung kasama mo? Girlfriend mo ba siya? Opo, Inay. Gusto ko po ipakilala sa inyo ang girlfriend ko si Jeya. Mano po, Nanay Maria? Kaawaan ka ng Diyos. Ang ganda mo, iha. Mahusay pumili ang anak ko. Mukha pong sa inyo po siya nagmana. Mahusay din po kasi siyang mambola. Totoo ang sinasabi ko. Maganda ka talaga. At dahil gwapo ang anak ko, ay siguradong magiging gwapo at maganda rin ang magiging mga apo ko. Apo ka agad? Advance naman kayo mag-isip. Ay, syempre. Nasasabik na ako magkaroon ng apo, no? Sige po, Nay. Darating po tayo dyan. Ilan po ba ang gusto nyo? Ang dosena po ba? Grabe ka, 1 dosena? Okay, sige, payag ako. Basta ikaw manganganak Talaga? Kayo na? O, edi congratulations! Salamat. Sana nga tumagal kami. Hindi lang basta tumagal, kundi road to forever na yan. Totoo ba talagang merong forever? Oo naman! Dahil tayong gumagawa ng kapalaran natin. Pero nung lokohin ako ng ex ko, hindi naman ako yung may kagagawa nun, di ba? Tama, pero hindi rin dun matatapos ang istorya. Kung sumuko ka, edi malungkot ka pa rin hanggang ngayon. Pero dahil sumugal ka at binuksan mo muli ang puso mo, kaya masaya ka na ulit ngayon. Oo, sa ngayon masaya ako. Pero paano bukas? Magiging masaya pa rin kaya ako? Huwag mo masyadong isipin ang hinaharap dahil hindi natin alam ang mangyayari. Huwag mong problemahin ang future dahil ma-stress ka lang. Talaga? Sila na? Eh di wow. Kaya nga tanggapin mo na lang yung pagkatalo mo. Hindi pa naman sila kasal kaya marami pang posibleng mangyari. Kinakabahan ako sa tono ng pananalita mo ha. Parang may masama kang binabala ka. Ganyan na bang kasamang tingin mo sa akin? Kung sa bagay, ikaw na mismo ang nagsabi na ako ang kontrabida sa kanilang dalawa. Magiging kontrabida ka lang naman kung makikisawsaw ka pa sa maganda nilang eksena. Kaya mas mabuti, manahimik ka na lang. Kayo na pala ni Alvin. Mabuti naman at alam mo na. Kaya sana naman, tantanan mo na ako ng lubusan. Sure,
Sinabi mo eh. Pero pasensya ka na dahil hindi kita mababati ng congratulations. At sa halip, ang sasabihin ko, condolence in advance. Grabe ka, Warren. Huwag kang ganyan. Huwag ka kasing magpakasiguro dahil walang forever. Maghihiwalay din kayo balang araw. Ay, napaka-bitter mo naman. Mas mapait ka pa sa ampalaya. At nagsalita ang hindi bitter. Ay, totoo. Hindi na talaga dahil masayang-masaya ako kaya mamatay ka sa inggit. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Pustahan tayo. Katulad ng dati, sa umpisa lang masaya. Masasaktan ka rin balang araw. Oo, sa ngayon sinlakas ng kulog yung halakhak mo. Pero sinlakas naman ang ulan ng luhang katumbas niyan pagkatapos. Kinakabahan ako. Parang may masamang binabalak si Warren. Ang laki ng ipinagbago niya. O baka naman yun talaga ang tunay niyang pagkatao. Marahil pagpapanggap lang ang pagiging mabait niya. Mukhang malalim naman ang iniisip mo. May problema ba? Nag-away ba kayo ni Alvin? Hindi po, Papa. Hindi po si Alvin ang pinoproblema ko, kundi si Warren. Oh, anong problema mo kay Warren? Ewan ko po, may kutob po kasi akong may masama siyang binabalak. Paano mo naman nasabi yan? Ang laki po kasi ng ipinagbago niya eh. Iba na po yung pakikitungo niya sa akin. Normal na reaksyon lang yon sa mga taong nasasaktan. Hindi pa siguro niya matanggap na may boyfriend ka na. Yun na nga pong ikinababahala ko. Baka may binabalak siyang masama para masira yung relasyon namin ni Alvin. Huwag ka mag-isip ng ganyan at baka maparanoid ka. At huwag mo nang alalahanin si Warren dahil hindi ko hahayaang sirain niya ang kaligayahan ng aking kaisa-isang anak. Sana naman patahimikin mo na si Jeya. Bakit? Nagsiselos ka ba sa akin? Bakit naman ako magsiselos sa'yo? Ano bang meron ka para ma-insecure ako? Basta isa lang ang masasabi ko. Girlfriend mo pa lang si Jeya. Hindi mo pa siya asawa. Kaya huwag ka masyadong kampante. Nag-uusap na kami ni Warren. Sinabi kong patahimikin ka na niya. At sa palagay mo naman makikinig siya sa'yo. Basta, sabi ko na ang dapat kong sabihin. At malilintikan sa akin kapag ginambala ka pa niya. Kinakabahan ako, Alvin. Mag-iingat ka ha. Hindi kasi natin alam kung anong iniisip niya. Kalimutan na lang natin siya. Huwag na natin problemahin. Sandali lang at punta muna ako sa CR. Tama si Papa. Mapaparanoid lang ako sa kaiisip ng kung ano-ano. Pero hindi pa rin mawala yung kabarito sa dibdib ko eh. Pakiramdam ko kasi parang merong masamang mangyayari anumang oras. Naiwan pala ni Alvin yung cellphone niya dito sa mesa at merong nag-message. Babasahin ko. Hello, babe. Kumusta ka na? I miss you. Aba, sino to? May ibang girlfriend si Alvin? Sino si Tiffany Fernandez? Girlfriend mo rin ba siya? Tiffany Fernandez? Hindi ko siya kilala. Sigurado ka? Walang iya ka, Alvin ha. Huwag kang magsisinungaling. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Eto, tingnan mo. Basahin mo yung message na dito sa messenger mo. Hindi ko talaga to kilala. Magkaibigan kayo sa social media tapos hindi mo kilala? Huwag mo nga akong gawing tanga. Sa dami ng mga kaibigan ko at followers sa social media ko, makikilala ko ba naman silang lahat? At kita mo naman, first message lang niya sa akin yan. Baka nagbibiro lang. Pwede ba? Huwag ka nang magpalusot. Kitang-kita mo naman, di ba? Wala siyang ibang mensahe maliban dyan. At tingnan mo, wala siyang halos post. Malamang na fake account lang yan. Kung fake account yan, bakit mo naging kaibigan? Malalaman ko pa ba yun? At alam mo naman, nagpaparami ako ng followers kaya tanggap lang ako ng friend request. Dagdag rin yan sa views ng mga reels ko. Malapit na kasi mamonetize ang aking personal social media account. Pero bakit nga ganun yung message niya sa'yo? O sige,
Kung gusto mo, edi tatawagan ko para makita mo at makausap ng personal. Tinawagan ko na pero ayaw niyang sagutin. O di ba, kita mo na? Nagpapatunay lang na fake account nga yan. Basta hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino talagang malditang yan. Baka nga fake account lang yun. Okay, sige. Sabihin na nating fake account nga yun. Anong motibo niya at nag-message siya ng ganun? Baka naman nang titrip lang. Wala siguro magawa. Mababaw na dahilan yan. At anong gusto mong paniwalaan? Na meron ngang ibang babae si Alvin. Ever since na maging kayo, lagi na kayong magkasama. Malay ko ba kung nauna pala siya sa akin? Pwede ba tigilan mo ng pag-iisip ng kung ano-ano dahil mababaliw ka lang? Kung alam mo lang, Sally, ang pakiramdam ko talaga parang baliw na ako. Kasi nga wala kang tiwala kay Alvin. Kung talagang mahal mo siya, maniniwala ka sa kanya. Siya naman talaga yung gusto kong paniwalaan eh. Pero hindi mawala dito sa isip ko yung pagdududa. At ang pakiramdam ko parang mawawala na siya sa akin. Teka muna ha. Parang may idea na ako kung sino yung Tiffany Fernandez na yun eh. Oo, tama. Posible nga yun. Talaga? Sino ba siya? Sigurado ka ba talagang mahuhuli natin kung sino yung Tiffany Fernandez na yun? Hindi pa tayo sigurado dahil suspect pa lang natin siya. Basta, dito muna tayo sa kantin. Baka sakaling effective tong gagawin nating entrapment. Alam kasi niya magkasama tayong kumakain. Oh, ayan. May nag-message na sa'yo. Bingo! Huli ka, Balbon. Ayan, tingnan natin kung galing kay Tiffany ang message. Hello, babe. Bisitahin mo naman kami ng anak mo. Kita mo na! May dagdag na siyang paninira sa akin na kesyo may anak na kami. Kaya tatawagan ko. Ayan, nagre-ring na. Pero malamang hindi niya yan sasagutin. O, kita mo na. Hindi niya sinagot. Pero tatawag ulit ako sa kanya mamaya. Anak ng Tokwa. Tumatawag na naman siya. Sagutin mo na kasi. Sally? Oh, bakit mo kinansel yung tawag? Kanina ka pa ba riyan sa likuran ko? Teka muna. Nagbibideo ka ba? Oo, kanina pa. Para naman meron akong ebidensya. No? Anong ebidensya? Huwag ka na kasi magkaila, Miss Tiffany Fernandez. Ano bang pinagsasabi mo? O sige nga, patingin nga ng cellphone mo. Ipakita mo nga sa akin kung sino ang tumawag. At sino ka para pakialaman ng cellphone ko? Kung wala kang tinatago, edi wala ka rin dapat ikatakot. Ewan ko sa'yo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngayon napanood mo na ang video. Siguro naman, kumbinsido ka na. Tama ang kutob ko. Si Warren nga ang Tiffany Fernandez na yun. Tama ka dahil siya lang talaga ang may motibo na masira ang relasyon namin ni Alvin. Ikaw naman kasi ang bilis mo mag-conclude. Usgahan mo kaagad ako. Sorry na, napaparanoid lang talaga siguro ko. Kasi nga, puro negatibo yung iniisip mo. Anong magagawa ko kung yun yung pumapasok sa isip ko? Huwag ka mag-alala, Jaya. Dahil malapit na. Malapit nang mawala ng lubusan ng iyong pangamba. Ano ka mo? Magre-resign ka na? Nahihiya na kasi ako sa'yo. Pati na rin kina Alvin at Jaya. Pero hindi naman siguro tamang solusyon yung pagre-resign. Paano ko makakalimutan si Jaya kung patuloy ko pa rin siyang makikita? Kaya magre-resign na ako. Pakisabi na lang sa kanila na sorry sa ginawa kong pagtatangkang sirain yung relasyon nila. Ba't di mo na lang kasi sila kausapin at mag-apologize ka? Huwag na. Magme-message na lang ako sa kanila. At sana naman, magkaibigan pa rin tayo.
Pwede ba tayong mag-date kahit minsan? Bakit naman minsan lang? Dalasan na natin. Malay mo, tayong dalawa pa lang nakalaan para sa isa't isa. Okay, sige. Magre-resign muna ako at magpapagaling ng puso. Pagkatapos, babalikan kita. Ano? Nabusog ka ba? Oo, ang dami kong nakain. Ano bang okasyon at dinala mo ko rito sa isang class ng restaurant? Bakit? Kailangan ba mayroong okasyon? Hindi naman. Pakiramdam ko kasi merong something special sa araw na to. Oo naman. Very special talaga ang araw na to, kaya ihanda mo ang sarili mo. Teka. Bakit ka lumuhod sa harap ko? Anong laman yung hawak mong maliit na box? Ito't bubuksan ko. Sisig, ano ibig sabihin ito? Magpo-propose ka na ba sa akin? Ganun na nga. I love you so much, Jaya. Gusto kong ikaw ang makasama ko sa nalalabing panahon ng aking buhay. Will you marry me? Yes! I will marry you! I love you very much!